Hello! For today's video, tayo po ay magkakalibrate ng pH meter. So, ang twist ay Blue Lab yung ikakalibrate natin na. Ayan. So, itong Blue Lab ay pang industrial na siya. So, pang large scale na hydroponic farming. Pero kami, hindi pa kami large scale. Bumili na ako nito kasi nga ilang beses na akong nasisiraan ng pH meter. Yung tig 800 pesos. Nakatatlo na akong ganun. Sayang kasi. So, nag-invest na lang talaga kami dito sa Blue Lab pH meter. So, ang bili ko nga pala dito ay nasa 6,000 plus. Yan, sa orange app ko nabili. Kasi nga nagmamadali na kami. Kailangan na naming check out dito sa farm namin kasi nga nasira na nga. So, medyo matagal pa kasi kapag sa Amazon pa kami nag-check out. So, ayan ha. So, i-calibrate na natin. So, binabad ko na nga pala siya dun sa KCL solution. Dapat kasi, ang first step kasi dito, bago mo siya ma-calibrate, kailangan ibabad mo muna raw siya sa KCL storage solution for 24 hours. So, kahapon ko pa yung ginawa. And then, tapos na tayo doon. Ano? And then, so, pag kinalibrate natin, kasama nga pala itong 7 and 4 na calibration solution sa, sa package niya, sa carton niya. So, unahin daw yung 7. 7 muna bago yung 4. So, hindi dapat mauna yung 4. 7 muna. Ayan. So, yun na nga, no? Sabi niya, calibrate to pH 7. So, remove the storage cap and then press power button on. So, on natin. Ayan, on. So, yan na. Naka-on na siya. And then, open the 7.0 calibration solution sachet. Place strobe tip in sachet. So, okay, sige. Ito nga pala yung calibration solution natin. Ayan. Tapos, ilagay natin siya sa lalagyan. So, liquid type, no? Liquid type yung Ay, dito na lang. Ay, sige, dyan na lang siya. Ayan. Liquid type nga pala yung ating calibration solution. Hindi siya yung kagaya ng dati na powderized. Tapos, tutunawin mo sa distilled water, hindi siya ganun. Ilipat ko lang dito sa medyo mas maliit para konti lang yung magagamit natin na solution, okay? So, ito. So, ayan na siya. Ayan. Dagdagan pa natin. Ayan. So, hindi rin naman to magagamit ulit. So, siguro busin ko na siya. Ayan. Busin na natin. So, 7.0, no? 7.0 yan. So, ang gagawin natin ay place the probe tip in sachet. So, ako dito ko na nilagay sa baso. Tapos, hold the cal button until cal displays. And then, release. Okay? So, cal daw. Okay? Oh, lagay muna natin, So, yan. So, nang ilagay nga natin to, tapos, press natin yung cal. Yan siya. So, lapit natin. Press cal. Ayan. Okay. So, release. Antayin natin na dumami yung mga 0. So, 4 na 0 yan. 3. So, dapat hindi na siya nagpa-flash. And then, pwede na natin siyang iangat. Tapos, hugasan daw natin siya pagkatapos. So, yun na nga. Ayan, 7.0. Ayan, naging 6.9. Kanina, 7.0 yan. So, banlawan natin. Ito na yung top water natin. Babanlawan natin siya. Ayan. Banlaw-banlaw. Tapos, yung 4 naman. Sige, para talagang banlaw na banlaw siya. Okay? Yan. Tapos, yung 4 naman. Next, yung 4.
So, ito yung 4 na solution, calibration solution. Yan. So, ulitin lang daw natin yung step kanina. Buksan natin to. Tayo. Sige, pwede na yan. Nagpapahirapan pa tayo magbukas. So, lagay natin siya dito. Uy, iba yung kulay niya, in fairness. So, pwede na yan. Iba yung kulay niya, color pink. Para ma-distinguish mo siguro kung alin. So, lagay na natin siya. Ano nga ulit yung kanina? Hold cal tayo, ano? So, ilalagay na natin siya. And then, press cal. Ayan. Pag lumabas na yung cal, release na natin. And then, may lalabas na 0. Antayin lang natin siya mag-4 na 0 bago natin siya iaangat sa solution. Sa pH 4 calibration solution. Yan. So, yan. Nag-stop na siya. Yay! Oh. Ayan. So, nag-stop na siya. So, magka-calculate na siya. Tapos, may nakalagay na check. Ayan na siya, guys. pH check. Yan. So, ibig sabihin, ano ba yun? Ay, nasa kuko ko. Ayan. So, ito, ibig sabihin, calibrated na yung ating pH, Blue Lab pH meter kapag may check na siya. Ayun. Ayos. So, guys, pahabol lang, ano, kasi may nakalagay kasi dito, off na natin. Kapag pala itatago mo siya, kailangan ay maglagay ka ng KCL dito. Ayan, dyan sa butas na yan. Kasi dapat palaging basa yung probe natin. Ano? So, meron pa akong natirang KCL dito. Kasi kahapon binabad natin siya sa KCL. Lalagay natin siya dito. Para, ayun nga, sabi nila, para ma-keep yung moist ng probe. At hindi masira yung ating pH meter. So, yun lang. Ang calibration nga pala nito every 30 days. So, yan yung nakalagay dito sa, sa box. Diyan ko lang lahat nalaman yan. Kaya kapag bibili kayo ng, kayo mag-alala kasi, naman siya. Meron namang mga details dun sa box. Kahit hindi nyo pa alam kung paano siya i-calibrate, madali lang po siyang i-calibrate. So, ayan. Meron ng laman na ACL dito sa ating cup. Pwede na natin siyang ganyan. Yan. Yan. May laman na yan. Kaya siya ganito yung itsura niya. Yan. Kasi nga, nagtatago siya ng KCL solution. Salamat sa panonood.